morning po sa bawat isa. Isa nga pong malakas na palakpak para sa Diyos. Amen. Tunay nga na napakabuti ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Amen. At tunay nga hindi nagkukulang ang Diyos sa lahat ng mga ginagawa natin. Amen. Lahat ng mga busy life na ginagawa natin. And even na nararanasan natin dito sa mundo. Amen. Alam naman natin, no, yung pag nanonood ka sa news, talagang puro negative yung nakikita mo. Amen. Talagang kung wala kang Diyos sa buhay mo, talagang magda-down ka. Amen. Masusway ka. Ibig sabihin, pag nakita mo yung negative, talagang minsan, ganito pala yung mundo, no? Ganito pala yung mararanasan ko dito sa mundo, parang hindi na ako buti pang hindi na ako nabuhay dito sa mundo. Amen. But no, God is already within us. At ang Diyos ay kumikilos sa bawat isa. Amen. Ang Diyos ay hindi lang kumikilos dito sa Pilipinas. Sa Pilipinas lang, hindi po. Amen. Ang Diyos ay kumikilos sa sanlibutan. Amen po. Kaya anuman yung nararanasan ng mundo, anuman yung mga nararanasan ng bawat bansa na nakikita natin, amen, na nagkakagulo, tunay nga ang Diyos ang kapahingahan. Amen po. Ang Diyos ang siyang patuloy nating sandigan. No? Sa lahat ng mga problema, sa lahat ng mga pagsubok natin sa buhay, ang Diyos ay hindi po nagkukulang sa bawat isa sa atin. Amen po. He is able to do everything and anything for us. Amen po. Kaya wala nang takot, wala nang pangamba, no, sa buhay natin. Ano man yung mga sigalot, ano man yung mga nakikita natin dito sa mundo, sabi nga natin, amen, we are in this world, but we are not for this world. Tayo ay nasa mundo, pero hindi po tayo ay para sa mundo. Amen. Tayo ay para kay Kristo. Tayo ay para sa ating Panginoon. Amen. Kaya nga, if we know who we are in Christ, ang kapahingahan po ay nandoon. If we know who we are in Christ, amen, ang pribilehiyo, amen, ang kalakasan, ang kagalingan, ang kapayapaan, ay lagi po natin nararanasan sa buhay po natin. Amen. And because of His Word, no, ang salita ng Diyos ang siyang patuloy na nagbabago po sa atin. Amen. Nagbabago sa puso natin. Ang patuloy na nagbabago sa kaisipan natin. Amen. Kung paano tayo kumilos, kung paano tayo mamuhay bilang isang Kristiyanong mananagumpay. Amen po ba? Sino dito yung mga Kristiyanong mananagumpay? Magsabing Amen! Hallelujah! Tayo po yung mga Kristiyanong mananagumpay. Hallelujah! Kaya nga wala ng takot, wala ng pangamba. Sabi nga ni ninong engineer, no? We do not worry anymore. Wala ng takot, wala ng pangamba, wala ng worry sa buhay natin dahil ang Diyos ang siyang patuloy na kumikilos sa buhay natin. At ang Diyos ay hindi po nagkulang at hindi magkukulang kailanman sa bawat isa. Hallelujah! Kaya patuloy nating alamin, saliksikin ang salita ng Diyos dahil doon lang po natin makikita who we are in Christ. At doon lang po natin makikita kung gaano tayo pinagpala ng Diyos. Kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay natin. Amen. Ang kalikasan ng Diyos, ang siyang patuloy natin kalikasan ngayon. Amen. Ang kalikasan ni Kristo, ang siyang patuloy na namumuhay at namumuhay sa puso natin, sa buhay natin. Hallelujah! Kaya ang tagumpay, ang laging nandyan para sa atin. Hallelujah! We are victorious! We are blessed! Hallelujah! Palakpakan po natin ng Diyos! Hallelujah! Kaya marapat lang na purihin, sambahin ng Diyos. Ibigay natin ng sapat na papuri at pagsamba sa Kanya because He deserves to give the highest praise and worship. Hallelujah! Tayo pong lahat ay tumayo. Give praise, worship, adoration to our Lord Jesus Christ. You are the King of Kings and the Lord of Lords. Who we are in Christ and who we are. Hallelujah! Say! Come on! I know who I am. I know who I am. Sing it out. I know who I am. I am yours. I am yours. Say, I know who I am. Oh, I know who I am. I know who I am. Know who I am. I am
yours, and you are mine. Jesus, you are mine. You are mine. Jesus, you are mine. Sing. Oh, I was running and you found me. I was blinded and you gave me sight. You put a song of praise in me. Say, and oh, I was broken and you healed me. I was dying and you gave me life. Lord, you are my identity. That's right. Say, said I know. Come on. I know who I am. I know who I am. Sing it. I know who I am. I am yours. I am yours. I know who I am. I know who I am. Yes, Lord. I know who I am. And I am yours. I am yours. And you are mine. Jesus, you are mine. You are mine. Yeah. Jesus, you are Come on, everybody, sing it out. Oh, I was running and you found me. I was blinded and you gave me sight. You put a song of praise in me. Everybody. Oh, I was broken and you healed me. I was dying and you gave me life. Lord, you are my identity. Said I know. I know. I know. I know. Say, I know. I know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. I know who I am, Lord. I know who I am in Christ. Yeah, yeah. I know who I am. I am yours. I am yours. And you are mine. Jesus, you are mine. You are mine. Whoa. Jesus, you are mine. Come on, lift it up. I am forgiven. I am your friend. And I am accepted. I know who I am. Declare to God. Who I am. I am secure. I am secure. I'm confident. I'm confident That I am loved. I know who I am. know who I Say, am. I am alive. I am alive. I am set free. I am set free. I belong to you. You belong to me. Say, whoa, come on. I know who I am. I know who I am. I know who I am, Lord. Who I am. Say, I am yours. I am yours. I know
Jesus. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hey, Hey, praise you, Jesus. I will Hallelujah. celebrate your goodness, Lord. Goodbye, yesterday. I'm living in the light of a new day. I won't waste another minute in my old ways. Praise the Lord, I've been born again. Goodbye, yesterday. I'm living in the light of a new day. I won't waste another minute in my old ways. Praise the Lord, I've been born again. And I've been born again. Say, And again and again and again and again, you rescued me out of the mess I was in. You traded my sorrow for something to sing. Now I'm dancing on the grave that I once lived in. And goodbye, yesterday. I'm living in the light of a new day. I won't waste another minute in my old ways. Praise the Lord, I've been born again. Goodbye, yesterday. The Spirit of the Lord is upon me. I've got resurrection in my veins. Praise the Lord, I've been born again and again and again and again. You rescued me out of the mess I was in. You traded my sorrow for something to sing. Now I'm dancing on the grave that I once lived in. Again and again and again and again, you rescued me out of the mess I was in. You traded my sorrow for something to sing. Now I'm dancing on the grave that I once lived in. I have decided to follow Jesus. The world behind, the cross before, and I won't turn back. I have decided to follow Jesus. The world behind, the cross before, and I won't turn back. I have decided to follow Jesus. Follow Jesus, the world behind, the cross before, and I won't turn. I have decided to follow Jesus, the world behind, the cross before, and I won't turn, and I won't turn back, and I won't turn, and I won't turn back, and I won't turn back, no, 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 the world behind. The cross before, and I won't turn, and I won't turn back, and I won't turn, and I won't turn back, and I won't turn, no, 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 no. The world behind, the cross before, and I won't turn. Again and again and again and again, you rescued me out of the mess I was in. You traded my sorrow for something to sing. Now I'm dancing on the grave that I once lived in. Again and again and again and again, you rescued me out of the mess I was in. You traded my sorrow for something to sing. Now I'm dancing on the grave that I once lived in. Praise the Lord, I've been born again. Praise the Lord, I've been born again. I've been born again. Praise Jesus. Hey. Praise you, Jesus. Hallelujah. Worship you, God. Dancing on the grave that I once lived in. Dancing on the grave that I once lived in. Dancing on the grave that I once lived in. Now dancing on the grave that I once lived in. Dancing on the grave that I once lived in. Dancing on the grave that I once lived in. Praise the Lord, I've been born again. Hallelujah. Oh, we worship you, Lord.
Who am I that the highest King would welcome me? I was lost, but He brought me in. Know His love for me. Oh, His love for me. Who the Son sets free, oh, it's free indeed. I'm a child of God, yes I am. Free at last He has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died for me. Who the Son sets free, oh, He's free indeed. I'm a child of God, yes I Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. Oh, I am who you say I am. Who the Son sets free, oh, it's free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. My Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. Oh, Jesus, Praise, we praise your name. I am surrounded by the arms of the Father. And I am surrounded by the songs of deliverance. We've been liberated from our bondage. We're the sons and the daughters, and let us sing our freedom. And sing. You split the sea so I could walk right through it. My fears were drowned in perfect love. You rescued me so I could stand.
nga po, O Lord, no turning back. No turning back. Hallelujah. Kagaya nga po ni Moses, nung suguin mo siya, O Diyos, nagtanong siya, ano ang sasabihin ko? Ang sabi mo, sabihin mo, I am, ako si ako. Mula noon, si Moses, kailanman hindi na siya nag-turning back. Kaya po, O Diyos, sa amin, the I am is now living in our heart, in our lives. Kaya, O Lord, no turning back. Kami ay mga anak mo, O Diyos. Kung si Moses hindi niya alam kung gaano kahirap ang kanyang dadanasin, ang kanyang haharapin, kailanman hindi siya sumuko. Kaya kami, O Diyos, sa oras na ito, alam mo ang nangyayari sa buong mundo. Alam mo ang nangyayari sa aming paligid, O Diyos. Ang sabi mo, I will never leave you nor forsake you. Kaya, O Lord, no turning back. Kailanman, O Diyos, hindi kami matatalo. Kailanman, Panginoon, hindi kami matatakot sapagkat Ikaw ay nananahan sa amin, Panginoon. Yun po ang aming assurance, O Lord, na anuman po ang aming kakaharapin sa mundong ito, O Diyos, tiyak ang tagumpay sapagkat si Kristo ang aming tagumpay sa amin po mga buhay. Kaya nga po, O Lord, nandoon ang kalayaan na ipahayag po namin ang aming pagpapasalamat, ang aming pagpupuri sa pamamagitan ng aming pag-aawitan, O Lord. Sapagkat, O Diyos, ito po ang laman ng aming mga puso, ang kalayaan, ang kagalakan, ang kapayapaan ay naghahari sa amin po mga buhay, Panginoon. At salamat po, O Diyos, sa mga salita na nagbibigay sa amin ng patuloy na kalakasan ng liwanag, Panginoon, kung bakit kami, O Diyos, ay masasabi naming we are reigning in life. Kasi po, iyon ang bunga ng pananampalataya namin sa iyo, Panginoon. Isang buhay na ganap at kasiya-siya ang hatid sa amin ng aming pagtitiwala sa iyo, O Lord. Kaya, O Diyos, patuloy ka naming itataas, patuloy ka naming pupurihin, Panginoon, at pananabikan, O Diyos, ang ganitong gawain, ang ganitong pagtitipon, ang pakikinig ng iyong mga salita, O Lord, sapagkat, O Diyos, ito po, O Lord, ang tunay na pagkain ng aming kaluluwa, ito po ang tunay na kapusugan, ito po ang tunay na contentment ng aming mga buhay. Kaya, O Lord, hindi po kami magsasawa, hindi po kami titigil na magpupuri, magpapasalamat, at ihahayag ang iyong kabutihan sa amin po mga buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. You split the sea so I can walk right through it. My fears were drowned in perfect love. You rescued me so I can stand and sing. I am a child of God. Hey, you split the sea so I can walk right through it. My fears were drowned in perfect love. Oh, you rescued me so I can stand and sing. And I am a child of God. Yes, I am. Yes, I am a child of God. Oh, yes, I am a child of God. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon sa ating mga music team. Praise God. So napakaganda po ng ating mga inawit. Amen. So sabi niya, you split the sea so I could walk right through it. Sabi niya, no? Habang inaawit po natin yon, naalala ko yung conclusion ni Pastor one time. Diba? Yung bansang Israel nang tinutugis po sila ng mga Egyptians, wala silang madaanan kundi doon sa dagat na pula. So, nang sila po ay
na sila'y tinugi, saan po sila dumaan? Sa dagat na pula. Nahati ang Red Sea. Amen? Pero sabi nga ni Pastor, nahati ang Red Sea nang tumuntong na sila sa sea. Amen? Hindi nahati yung sea nung hihintayin mo muna naming mahati ang dagat bago kami tumawid. Hindi po. Hindi pa po nahati ang Red Sea, tumuntong na sila sa dagat. At nang tumuntong na po sila sa dagat, nahati ang Red Sea. Amen? Ganon din po tayo, minsan iniisip natin, Lord, kapag wala na akong utang, doon ako magbibigay. Lord, kapag marami na akong pera sa bangko, doon ako magbibigay. Tandaan po natin, ang pagbibigay po natin ay isang paraan. It is an act of faith. Ito po ay pagpapahayag ng ating pananampalataya, pagpapahayag ng ating pagtitiwala sa Diyos, at pagpapakita kung sino ang source natin. Amen? Kung ang source mo ay ang Diyos, amen, hindi mo palalampasin ang bawat linggo. Excited kang magbigay, masaya kang magbigay. Amen? Sapagkat kinikilala mo na higit pa sa iyong imagination, higit pa sa iyong inaakala, higit pa sa iyong iniisip, ipinagkaloob na ng Diyos yon sa iyo. Amen? At ito po, ang ating pagbibigay ay bunga ng ating nararanasang pag-ibig ng Diyos. Kaya sa ating pagbibigay, taus-puso ang ating pasasalamat. Amen? Tayo po'y manalangin, Panginoon. Salamat o Diyos sa inyong kabutihan, sa inyong katapatan sa buhay po namin. Tunay nga, Panginoon, ang aming pagbibigay, isang kapahayagan ng aming pagtitiwala sa inyo. Kapahayagan ng aming pananampalataya, O Diyos. Kaya salamat po at meron po kaming pagkakataon na makilahok, Panginoon, sa ganitong larangan ng iyong ministeryo, Panginoon Diyos, na kung saan, Panginoon, na ipapahayag po namin ang aming pasasalamat at pagpupuri sa inyo. Salamat, Panginoon. Higit pa sa aming inakala, Panginoon, ay ipinagkaloob na po ninyo sa amin ang lahat. At yan ang aming Panginoon Jesucristo. Siya po ang aming kayamanan, siya ang lahat-lahat sa amin. At dahil nasa amin na si Kristo, nasa amin na ang mga pagpapalang mula sa inyo. Kaya salamat, Panginoon, pinupuri ka namin, pinasasalamatan. In Jesus' name we pray. Amen. Yung pong giving of pledges po natin every third Sunday of the month. So next week po, ay ibibigay na po natin ating mga pledges. Thank you po. Say, I know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. I know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. Hallelujah. So salamat po sa buhay ng ating Panginoon bawat isa. And let us all welcome no, ang ating mga kapatid na dumalo ngayon umaga. Si Jomar G. Santos from Culubasa, Mexico. So na-invite po ni Pastor Rose. Tumayo po tayo. Yan. Welcome bro. Si Madam Karen B. Viray. So from Culubasa din. Yan. Invited by Pastor Rose. Yan. Miss Mary Grace Yape from Bloomfield. So invited by Esel. Yan, tayo po tayo, sister. Yan. And last but not the least, Brother Stephen Yape from Bloomfields din. So invited by Sister Esel. So hallelujah, let's all stand up at tayo po i-welcome natin bawat isa. Hallelujah. I, Jesus, you are mine, you are mine. Oh, Jesus, you are mine. Oh, I was running and you found me. I was blinded and you gave me a sign. You put a song of praise in me. Hey. Oh, I was broken and you killed me. I was dying and you gave me life. Lord, you are my identity. And I know, say, I know who I am. I know who I am. I know who I am. I
you are mine, you are mine. Say, Jesus, you are mine, you are mine. Jesus, you are mine, you are mine. Oh, Jesus, you are mine. Amen. Good morning, legit the Barkads. Namiss ko po kayo, the Barkads. Thank you, music. Thank you po dyan sa ating IT department, Miko and Ninang Pate. Okay. So, hello po dyan sa ating mga Dabarkads po sa US, sa Canada, at dyan po sa Middle East na alam naman po natin na may kaguluhan dyan. So sa mga kapatid po natin na nariyan sa Qatar, no po, Saudi, Dubai, Riyadh, at dyan po sa Vietnam, sa family ni Red, no po. Sa mga kapatid po natin na apektado ng kaguluhan diyan sa Middle East, huwag po kayong mag-alala. Kasi kasama po ninyo ang Diyos sa lahat ng aspeto ng inyong buhay. Okay? Wala na po ba akong nakalimutan? Nakaka-nervyos po. Sino ba naman po ang hindi ni-nervyosin? Lahat kayo sa akin nakatingin. So, nakaka-nervyos po talaga na lahat kayo sa akin nakatingin. Okay, so, tuloy na po tayo. Okay? 2026 topic o theme, Reigning in Life. At yung ating pong first quarter theme, Redeem to Reign. At yung topic po natin, Living as a New Creation. Pamumuhay bilang bagong nilalang. So maraming tao po ang gustong magbago. Marami silang gustong baguhin sa kanilang mga sarili. Gusto kong mabago ang aking buhay. Yan, ano po? Ito ang aking New Year's resolution. Ang ako ay magbago. Hindi na ako magsisinungaling. Aalisin ko na ang bisyo ko. Magiging mabait na ako. Magbibigay na ako ng sweldo sa nanay ko. At dadagdagan ko pa. Ano po? Babaguhin ko na ang relasyon ko sa asawa ko. Tutulungan ko na ang asawa kong maglaba. Bibili na ako ng washing machine na panglalaki. Naalala ko po yung sabi ni Pastor Edwin. Sabi po niya, tama na, inay. Lumaban ka, itay. Ano po? Okay, so joke lamang po ito. Pero ito po ay katotohanan, no? Sa ating lahat. Hindi lamang po sa mga asawang lalaki, kundi pati na rin po sa mga asawang babae. Okay, marami po ang nagsasabi. Sabi ko nga po kanina, marami po ang nagsasabi, gusto ko nang baguhin ang buhay ko. Ayaw ko na nito. Ayaw ko na niyan. Ano po? Papalitan ko na yung dati kong buhay. Pero
Pero ang tanong po, paano nga ba mamuhay ang isang bagong nilalang? No po? Ang sabi po sa Efeso 4:22 to 24, okay, bigyan lamang po ako ninyo ng 15 minutes. Madali lang po ito. Konti lang po ito. So ang sabi po rito, sa 22, verse 22 ng Efeso 4, sabi po niya, iwan na ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa masasamang pagnanasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahahayag sa matuwid, banal, na pamumuhay ayon sa katotohanan. So ang sabi po diyan sa verse 22, ang sabi po niya, iwan na ninyo ang inyong dating pamumuhay. Sabi po, hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao. Po? So sabi po, ito po ay parang damit na suot-suot natin. Ano po? Kung ito po ay marumi na, hindi po natin ito dapat patungan ng bagong damit. Di po ba? Pag marumi na po yung ating suot-suot na damit, ito po ay ating inaalis. Ito po ay ating tinatanggal. Ito po ay ating hinuhubad at hindi po natin ito pinapatungan ng bagong damit. Hindi po ba? Yan. Okay? So, gayon din po sa buhay natin, sa atin pong mga nakaraang buhay. Gayon din po sa kasalanan na dati nating nagagawa. Hindi po natin pwedeng sabihin na born again ako o bagong nilalang na ako kung dala-dala ko pa rin ang dati kong pagkatao. Di po ba? Okay. So, ang sabi po sa verse 22, iwan na ninyo ang dating pamumuhay, hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa masasamang pagnanasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Okay po? So ano daw po yung dapat gawin upang patuloy tayong makapamuhay bilang isang bagong nilalang? Ang sabi po sa Roma chapter 12 verse 2, sabi po dito, Roma 12:2, sabi po niya, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Sabi po niya, hayaan ninyo baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip. Ano po? Bakit po kailangang mabago ang ating pag-iisip? Napakahalaga po ng ating diwa at pag-iisip, ito po ay mabago. Bakit po? Kasi nga po nasanay ang tao sa dating nakagisnan niya. 'Di ba? Nasanay po ang tao na simula pagkabata, naririnig na niya na itinuturo sa kanya yung mga bagay, no, na nakagisnan din ng kanilang mga magulang. Kaya ang nangyayari po, yun din ang ating naisa sa pamuhay kasi yun ang nakagisnan natin. At napakahirap daw pong baguhin ang mga bagay na ito dahil ang mga tao ay sarado kandado sa kanilang nakagisnang katuruan. Kaya nga po napakahalaga
no? Na sa pamamagitan ng salita ng Diyos ay nababago po ang ating mga pag-iisip. Ang sabi po ng iba, mahirap daw pong baguhin ang nakasanayan mo ng pag-iisip at ginagawa. Ang sagot ko naman, may mahirap ba sa Diyos? Amen. Wala pong mahirap sa Diyos. Kaya po niyang baguhin ang buhay natin. Kaya niyang baguhin ang buhay natin. Ang ating pong Diyos ay Diyos na makapangyarihan. Diyos na banal, Diyos ng kaayusan, at Diyos ng langit at lupa, at Diyos ng lahat-lahat. Kaya walang imposible sa Kanya. Kaya niyang baguhin ang ating mga buhay dahil walang mahirap sa Diyos. Okay? So alam po ba ninyo, kaya nahihirapan ang tao na baguhin ang kanyang sarili at pag-iisip? Dahil pinipilit niya ang kanyang sarili na magbago. Pinipilit niya. Ano po? Gawin mo ito. Gawin mo yan. Huwag mong gawin yan. Huwag mong gawin ito. Pinipilit niya na siya'y mabago. No? Gusto mong baguhin ang iyong kaisipan, pero hindi mo magawa. Sabi nga po nung kanta, gusto kong bumait pero di ko magawa. Ano? Panay o lagi ang pangako mo sa iyong sarili. Bukas, magiging mabait na ako. Hindi na ako suplada. Hindi na ako masungit. Yan. Sabi nga po ng mga kapangpangan, ano? Bala mo manok kang lulukob. Da kaya balatayan, papalugpog ka. Ano po? Dahil napakasungit, sabi po, parang manok daw na lumulukob. Nakakita na po ba kayo ng manok na lumulukob? Lalapit ka pa lang sa manok. Lalapit mo pa lang yung kamay mo, talagang tutukain ka na niya. Ano po? Kaya sabi ng tao, babaguhin ko na ang sarili ko. Hindi na ako masungit. Ano po? Pero, nababago ba? Ang tanong. Nababago pa? Hindi. Ano po? Napapagod lang siya na utusan ng kanyang sarili na magbago. Pero ang totoo, hindi kayang baguhin ng tao ang kanyang sarili. Bumabalik at bumabalik lang siya sa dati kasi nga napapagod siya. No? Gumagawa po siya ng number 1, number 2, number 3. Ito ang gagawin ko bukas. Pero hindi nagagawa. Napapagod ang tao na utusan ng sarili niya, kaya hindi nababago. Ano po? Mas okay pa yung dati. Mas okay pa yung dati kasi wala akong iniilagan. Wala akong pangilagan. Kasakit naman yung born again, karakalbawal. Sinasabi po nila, mahirap daw pong maging born again kasi ang daming bawal. Marami raw pong bawal. Para sa akin po, ang maging born again ay kaluwagan sa buhay ng isang tao. Napakadaling sumunod po sa Diyos kung ito po ay ating nanaisin. Hindi po ba? Yan. Kasi nga po, ang pagsunod sa Panginoon, ito po ay kusang lumalabas sa iyo. Kung sino yung nakatira dyan sa iyong puso, yan ay lalabas at lalabas kahit hindi mo pilitin, lalabas yan dahil nariyan si Kristo sa iyong puso na siyang namumuhay at nananahan sa iyong buhay. Kaya imposible na hindi mabago ang buhay ng isang tao dahil nagtagumpay na si Kristo at ang tagumpay na yan ay nakatira sa ating mga puso. Alam po ninyo mga kapatid, totoo po, hindi naman po mahirap magbago. Nahihirapan lang ang tao kasi hindi niya pinapahintulutan ang Diyos na baguhin ang kanyang buhay.
Kung ano yung kanyang iniisip, yun yung kanyang ginagawa. Okay? Kaya sabi ko nga po kanina, kaya tayong baguhin ng Diyos kung siya ay ating papahintulutan. Magagawa natin, kapatid, dahil bibigyan tayo ng lakas ng ating Diyos. Magagawa natin, ulitin nga po natin, magagawa natin. Declare the Word of God. Declare the Word of God. Magagawa natin. Deklara po natin ang salita ng Diyos. Ang sabi po ng salita ng Diyos na idideklara natin upang tayo po ay patuloy na mabago, I can do all things through Christ who strengthens me. Because greater is He that is in me than he that is in this world. Alam po ninyo, gustong-gustong mabago ng tao, pero yun na nga po, hindi niya magawa dahil hindi niya pinapahintulutan ang ating Panginoon na baguhin ang kanyang buhay. Kaya ideklara lamang po natin ang kanyang mga salita dahil ito po yung makapagbibigay sa atin ng lakas upang mabago po ang ating mga buhay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. So, bakit po kailangan nating mamuhay bilang bagong nilalang? Ang sabi po sa Roma, chapter 6, verse 4, sabi po rito, sa makatuwid tayo'y namatay na at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay nagkaroon ng panibagong buhay. Ang bagong nilalang po ay may bagong buhay. Ibig sabihin, kapag inilibing na po ang isang bagay na marumi, o yung pong nabubulok, hindi na po natin ito muling hinuhukay pa. Amen. Kapag yung alaga po nating pusa, yung aso, at yung pong mga nabubulok na bagay, okay. Yung alaga po nating pusa o yung aso, kapag ito po ay namatay, hindi po ba ito'y ating inililibing? Kapag ito po ay ating inilibing na, hinuhukay po ba nating muli? Hindi na. Bakit natin huhukayin? Di ba po? Hindi na po ito hinuhukay. Kasi nga po, hindi na dapat. Kasi marumi po yun, mabaho yun. So hindi na po natin ito dapat hukayin. Gayon din po sa ating mga buhay. Ang nalibing po sa atin ay ang ating lumang pagkatao na namumuhay sa kasalanan. So ibig sabihin, hindi na po natin ito muling hinuhukay o binabalik-balikan. Nung tayo po ay makakilala sa ating Panginoong Hesukristo, may nangyari po sa ating buhay? Meron, siyempre. Unti-unti ang ating pong buhay ay nababago. Hindi nga lamang po mababago ang buhay mo sa maghapong upuan o kaya sa magdamag na upuan. Di ba? Kailangan pong patuloy tayong makapakinig ng salita ng Diyos upang ang ating buhay ay mabago. Faith cometh by hearing and hearing the Word of God. Hindi po natin ito makukuha kung minsan ka lang makakapakinig ng salita ng Diyos. Sabi po niya, faith cometh by hearing and hearing. Hindi lamang po minsan. Ano po? At ang Diyos po ay babaguhin niya ang ating mga buhay. So sabi po, hindi ang ating physical na katawan ang namatay at inilibing, kundi ang ating kasalanan kasama ni Kristo. Kaya nang muling mabuhay si Kristo, kasama po niya tayong nabuhay. Hindi po ba? Hindi po ba tayong masaya?
na tayo po ay kasamang inilibing at sa kanyang muling pagkabuhay, tayo rin po ay binuhay. So hindi raw po yung ating mga physical na katawan ang inilibing, no? Kaya nga po, tayo ngayon ay mga bagong nilalang na dahil kay Kristo na ating Diyos at ang kanyang Espiritu ay nananahan sa atin. Tingnan po natin yung Roma 8:9 hanggang 10. Sabi po dito, ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong iyon. Ngunit dahil naninirahan sa inyo si Kristo, mamatay man ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan. Ang Espiritu naman ninyo ay buhay sapagkat itinuturing na kayong matuwid ng Diyos. So, ang bagong nilalang po ay may bagong buhay. Buhay na pinananahanan ng Espiritu ng Diyos. Buhay na may kapayapaan. Buhay na may pag-asa kahit may problema. Buhay na may kapangyarihan laban sa kasalanan. Eto, sabi ko nga po sa inyo, konti lang. Okay? Okay. Sabi po sa ikalawang Korinto 5:17. Ikalawang Korinto 5:17. Kaya't kung nakapag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Okay? So yun daw pong dating buhay ay wala na. Ano po yung dati nating buhay? Yun nga po yung nasabi ko kanina. Ano? Dating buhay na ang sinusunod ay ang nais ng mundong ito. Dating buhay na umaayon sa takbo ng mundong ito. Kung ano yung ginagawa nila, yun din yung ating ginagawa. Pero salamat sa Panginoon dahil tayo po ay Kanyang binago sa pamamagitan po ng Kanyang mga salita. Wala na po yung luma nating pag-uugali at ang makasariling pamumuhay ay napalitan na ng bagong buhay kasama si Kristo. Kaya kung ano man po tayo ngayon, hindi na po sa sarili natin tayo gumagawa. Kung ano man po yung lumalabas sa atin ngayon, yan ang dahil lang kay Kristo at hindi sa ating mga sarili. Kung minamahal man po natin ngayon ang ating kapwa, ang dati nating kaaway, hindi na ikaw yan. Kung hindi si Kristo na ang kumikilos sa iyo dahil ikaw ngayon ay isa ng bagong nilalang dahil sa ating Panginoon. Ang pakikipag-isa kay Kristo, ang pagiging bagong nilalang ay nagmumula daw po sa pagtanggap kay Jesus na nag-aalis sa pagkabihag sa atin bilang mga kaaway ng Diyos at ginagawa tayong mga kaibigan. Okay? So, matatapos na po tayo. Hoy. Sa atin pong pagtatapos, ang isang sanggol po, yung baby, yung sanggol po, na kasisilang pa lang. Ano po? Kapag meron po siyang gustong iparating sa kanyang nanay, umiiyak po siya. Kapag siya po'y nagugutom, nagsusubo siya ng kanyang mga kamay. Di po ba? Kasi hindi pa siya nakakapagsalita eh. Kapag nagugutom ang sanggol, o kaya meron siyang gustong iparating sa nanay niya, umiiyak siya. Paano po umiyak yung sanggol? Paano po umiyak? Uha, uha. Yan, ano?
Siyempre, baby pa sanggol eh. Di ba po, pastor? Uha, uha, sabi po ng baby. No, umiiyak. Siyempre, gutom yan eh. At nagsusubo po ng kamay. No? Sinusubo yan, ganyan. Inangat-ngat niya. Inangat-ngat po niya yung kanyang kamay. Di ba? Yun po kasi ang pag-iisip niya bilang sanggol. Yun po ang pag-iisip ng bata bilang sanggol. Yung pong pag-iyak niya ng uha, uha. Di ba? Ano po? Pero habang siya po'y lumalaki, nagmamature po siya. Nagbabago ang kanyang kaisipan. Nawawala yung dati niyang ginagawa bilang sanggol. Di po ba? Okay. So, sa atin pong mga buhay, bilang mga bagong nilalang, lumaki na tayo, lumago na tayo. Hindi na po tayo katulad ng isang sanggol. Di ba? Ang pangit naman pong pakinggan ko sa laki natin yan. Sasabihin mo kay Lord, Lord, uha, uha. Oh, ganun po ba tayong umiyak sa Panginoon? Ha, Pastor? Pastor Edwin, ganun ba? Di ba? Hindi naman po, di ba? Nai-imagine ko po kasi, sa laki nating ito, ganyan na po tayo kalaki. Di ba, kapag tayo po ay, di ba, kapag naranasan po natin ng Diyos sa ating mga buhay, umiiyak tayo. Napapaiyak po tayo sa Panginoon. Pero ang pangit naman pong pakinggan, Lord, uha, uha. Ang pangit naman pong pakinggan, di ba? Naiiyak tayo sa Panginoon, tumutulo yung luha natin, pero hindi nakagaya ng isang sanggol kung tayo po ay umiyak. So, ibig sabihin, tayo pong mga bagong nilalang, yes, umiiyak pa rin tayo, pero hindi nakatulad ng isang sanggol dahil tayo po ay malaki na. Nakipag-isa na tayo kay Kristo, nabago na ang ating pananaw. Nabago na ang ating diwa at pag-iisip sa Panginoon, kaya ngayon tayo ay bago na. Hindi po ba? Hindi na po tayo nagngangat-ngat ng daliri kung tayo po ay nagugutom. Nagluluto na po tayo ng ating kakainin. Kasi hindi na po tayo sanggol, kaya na nating gawin ang ginagawa ng malalaking tao. So, ibig sabihin, tayo po ay patuloy at patuloy na nababago sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kapag hindi po tayo nabago sa pamamagitan ng salita ng Diyos, 30 years, 40 years, 45 years ka nang nakikinig ng salita ng Diyos, there's something wrong. Baka hindi natin tunay na tinanggap ang Diyos sa ating mga buhay. Kasi ganun ka pa rin. Parang sanggol ka pa rin. Di po ba? Yan. Okay. Kaya nga po, ang pagbabago daw po ay nagsisimula sa loob. It is from inside out. Ito po ay nagsisimula sa loob. Kung ano po yung nariyan, yan ang lalabas sa atin. Kung ano po yung ating nararanasan, yan po ang lalabas. Kaya nga po kung hindi ka marunong magmahal sa iyong kapwa, yan ang lalabas. Sino ba ang nakatira sa ating puso? Sino ang nandyan? Hindi po ba ang ating Diyos? Ang Espiritu ng Diyos ang siyang nariyan sa ating mga puso. Kaya lalabas at lalabas yan sa ayaw at sa gusto natin dahil siyang nakatira dyan, lalabas at lalabas ang sa buhay natin kung sino yung nakatira sa ating mga puso. Okay? Kaya nga po, kaya sabi po rito, sabi ko nga po, ang pagbabago ay nagsisimula sa loob. Ang isang bagong nilalang ay lumalago sa kanyang pananampalataya.
siya ay nagmamature. Hindi po siya nananatiling maliit sa kanyang pananampalataya. Dahil, sabi ko nga po, kung ano ang iniisip ng tao, yun ang kanyang ginagawa. Tayo po bilang mga bagong nilalang, hindi na po tayo alipin ng nakaraan. Wala na yung takot sa ating mga puso. Ano po? Hindi na tayo alipin ng kaaway na kung ano yung kanyang sinasabi sa'yo, yun ang iyong ginagawa. Kasi natatakot ka, akala mo powerful ang nakaaway, di mo alam. Wala naman siyang kapangyarihan sa atin. Kaya nga po, salamat po sa salita ng Diyos na patuloy nating napapag-aralan dahil patuloy nating nakikilala ang ating Panginoon at nalalaman din po natin na ang dyablo ay wala ng kapangyarihan sa atin dahil siya'y natalo na. Kaya nga po kung siya'y talunan na, sino pa ang magiging kalaban mo? Wala na. Eh bakit ka pa nakikipaglaban? Wala ka na palang kalaban. Hindi po ba? Hindi na po tayo dapat makipaglaban. Talo na, ginawa na ng ating Panginoon, ng ating Diyos, ang lahat-lahat. Siya po ay nagtagumpay na at ang kanyang tagumpay ay nasa atin din kanyang mga anak na mga bagong nilalang kay Kristo. Tayo po ay matagumpay na mga anak ng Diyos. Sabi nga po nung kanta, we are more than conqueror. Higit pa po tayo sa mananagumpay dahil kay Kristo sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. So yun daw pong dating sugatan, ay may kagalingan. Kaya nga po hindi na tayo dapat mamuhay sa buhay natin nung nakaraan. Okay? So ang dating patay po, dahil sa kasalanan, ngayon ay may buhay dahil kay Kristo. Wow! Ang sarap pong mabuhay bilang isang bagong nilalang. Sarap mabuhay po bilang mga born again Christian. Dahil meron po tayong Diyos na nasa atin sa lahat ng aspeto ng ating mga buhay. Hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwan. Ano po? Ang dating patay dahil sa kasalanan, ngayon ay may buhay dahil kay Kristo. At ang dating talunan, ngayon ay tagumpay. Hallelujah. Praise the Lord. Pwede po nating awitin yung kay Buti-Buti. Music, please. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kawan ay magpawalang hanggan. Pwede po tayong tumayo. Buti-buti mo, Panginoon, Purihin po natin ang Diyos. sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kawan ay magpawalang hanggan. Yes, Lord. Hallelujah. Puri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita,
Diyos na sa amin ay nagmamahal. Pinupuri ka, pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos, mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Thank you, Lord. Amen. Salamat po, Ate Saling. Salamat sa kanyang pamilya. Salamat sa Panginoon. Palakpakan natin, Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Are you blessed? Blessed po tayo. Amen. Ang blessing natin ay Panginoon sa ating buhay. Hallelujah. Sa iyo po natin yung Gawa 11:26. Nang makita niya si Saulo, si Barnabas. Dahil inarap niya si Saulo. Dahil sa po'y born again po niya, at nais siyang encourage si Saulo. Isinama niya ito bilang ito pabalik sa Antioquia. At isang taong silang nakasama ng iglesia roon. At maraming tao ang kanilang tinuruan. Sa Antioquia, unang tinawag ng mga Kristiyano ang mga alagad. Okay? So, ang mga tao ang tumawag sa kanila, Kristiyano sila. So, hindi ang mga alagad ang nagsabi, Kristiyano kami. Hindi. Kundi mismo ang mga tao ang silang tumawag, kusa, at tinawag ang mga alagad ng mga Kristiyano. Ang Kristiyano ay ibig sabihin si Christ, si Kristo, ay nakikita sa buhay ng tao. Ng buong Kristiyano. Kristo, Christ, living inside of them. Ang buhay ni Kristo ay nasa lang buhay. At yun, ang nakita nila, kaya po sila tinawag na Christians. Tinawag na Kristiyano. Hindi sa buhay nila sa palabas. Kung bakit sila tinawag na Kristiyano. Sila maraming pera, maraming pinag-aralan. Ang Kristiyano sila, hindi po. Kundi ang buhay ni Kristo, ang nakita sa nilang buhay, kung bakit sila tinawag na Kristiyano. Okay? So, hindi rin siya nakita nila na sila naghihirap. Dahil sila po ay nasa panahon ng pag-uusig. At sa verse 28 po, ang sabi doon, ay nagkaroon ng pagtagutom. There is overlapping. Dumating yung tagutom sa panahon nito. Pero sa kabila noon, sila rin po ay meron pong magandang buhay. Hindi nila kinaya, sabi na 1 Peter chapter 4 verse 16, hindi nila kinaya na sila ito waging Kristiyano. Even na sila inuusig, dahil mga Kristiyano sila Mga Kristiyano noon, inuusig, pinahirapan, nagugutom, pero sila po ay hindi nila kinaya na sila Kristiyano. Kaya po, nakakita nila, hindi yung kahirapan, hindi yung kasaganaan, kundi nakita ng mga tao, ang buhay ni Kristo ay nasa kanila. Kaya po sila tinawag na Kristiyano. Kaya po, ngayon ay tayo mga born again. Bilang tumawag kay Kristo, we are now born again Christians. Bago na lang, ang ating ngayong pagkatao, ang ating identity in Christ, our new identity, ang ating pagkakilanlan kay Kristo. Sa Tagalog po, yung Tagalog ng identity in Christ,
pagkakilanlan kay Kristo. So yun po ngayon, meron tayong bagong buhay. Tayo ngayon ay bago na, wala nang lumang pagkatao. Ang ating kalikasan dating makasalanan, ngayon ay bago na. Bago na. Kaya po tayo po ngayon, ay tayo nga po, nasabi ni Pastor Saling, wala nang lumang pagkatao, kundi pinalitan to, namatay tayo, at nabuhay na muli. Yung buhay na yun, nang buhay tayo, ay bago na. At yan po, ay ang buhay ni Kristo, ang isanasad. Okay? Amen po ba? Para po natin yung Diyos. Amen. So, alam nyo, anong ibig sabihin ng pagkakilanlan kay Kristo? Identity Christ. Una, meron kang isang kanyang bagong personalidad sa buhay mo. Alam mo ang sitwasyon ng iyong buhay. Ang sitwasyon mo sa buhay, paano mo ito inaharap? Ito ba by faith o by fear? Dahil sa takot, pangamba, nag-cramp ka sa buhay mo, sa lahat ng pakailangan mo, sa lahat ng problema mo, sa lahat ng karamdam mo, nagingamba ka. Kailangan po, sa tulong ng Diyos, patuloy natin makilala siya dahil yan ang bagong buhay natin. Pastor po, mahirap natin ang buhay natin ngayon bilang isang kalmado at ayon sa kanyang ayon sa sinasabi ng Diyos kung paano natin inaharap ang buhay nito. Ano ba sinasabi ng Diyos sa'yo? Ano sinasabi ng Diyos sa'yo? Paano sinasabi niya? Pilipos 4:11, ang sabi ni Pablo, I am contented. Ako'y contento. Sa hirap man, sa ganama o sa hirap man, ako'y contento. Pag mo sa kontento, sa hirap, sa ganaan at sa kawalan, pag mo sa kontento, dahil si Kristo ang kanyang contentment. Si Kristo ang kanyang kasaganaan, si Kristo ang kanyang supply sa kanyang buhay. Kaya wala siyang pangamba. Sa kanya, sa Panginoon, siya ay secured. Hindi siya secured dahil may pera siya. Hindi secured siya dahil may pera siya. Hindi siya secured, wala siyang pera. May gera, walang gera. Kaya hindi ka secured. Kasi may gera, hindi ka secured. Walang gera, secured ka. Hindi po, secured tayo dahil kay Kristo. Hindi dahil sa walang gera, may gera. Tayo po secured dahil kay Kristo. Amen? Palakpakan natin pa naman. Yan po ang bagong buhay natin. Yun ang bagong buhay natin. Hindi po nakasalalay na ating security, ang ating commitment sa labas ng ating buhay. Kaya sabi ni Ate Saling, hindi po sa labas, hindi sa takbo ng mundo, kundi ang ating pagiging security, pagharap sa buhay ay sa Panginoon na ating nakasalalay. Siya ang ating security, siya ang ating commitment sa ating mga buhay. Amen? Kaya po, mga kapatid, di po tayo nagkakaram. Kung tayo nagkakaram, ating alalahanin mga pangako ng Diyos sa ating mabuhay. Tayo mag-fellowship, pakipag-fellowship, inaig sa mga ating Kristiyan, mga kapatiran, upang sa noon, mapapalakas po tayo. Kaya po, ang ating fellowship, napapalakas po ang bawat isa. Amen? Kaya nakikita ko pa lang si Jordan, napapalakas ako. Jordan. Amen? Jordan, nakinig ba? Okay? Kaya po, mga kapatid, paano po? Sabi po ng Psalm 31 verse 5, the earth is full of goodness. Ang mundo ay puno ng kabutihan ng Diyos. Meron pong bad news, meron pong negative sa mundo, pero po, nandyan ang kabutihan ng Diyos sa mundo. Nandyan. Nasa atin po, paano natin tignan ang mundo ngayon? Yan ang ating kulturo ngayon. We see the word, the goodness of God. That's our new life. Yun ang bagong buhay natin. Yun ang ating mga kulturo ngayon bilang Kristiyano. Nakikita natin ang mundo, hindi ang bad news, hindi ang negative, kundi ang magandang gawa ng Diyos sa mundo ito. Ang kabutihan ng Diyos ay nasa mundo ito. Lumalaganap sa mga tao, sa lahat ng
mga nilalang niya. May pagkain, may araw, may buwan. Amen? Meron pong blood moon, meron pink moon, meron pong blue moon, darating yan. Pero yan po ay mga bahagi na usahang ay kasama sa magandang lilikha ng Diyos para sa atin. Kaya tignan natin ang mundo na nandyan ang kabutihan ng Diyos sa ating mabuhay. Amen? Upang sa ito ang ating maranasan. Kaya sabi na sa rin, kung ano iniisip mo, yun ka. Kaya mga way, makita natin, maisip natin kung sino tayo kay Kristo ngayon. Kung sino ang buhay natin ngayon. At yan po ay si Kristo. Amen? Kaya po, we see the world, we see the people. Mga tao na kahit masama sila, nakita natin ang kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. Kumikilos, ang kabutihan ng Diyos ay nasa mga tao. Wala po lang sa atin, kundi nasa lahat. Nasa tao lang, kung ito ay kanyang tatanggapin sa kanyang buhay. Naway tayo mga nilang ng Diyos, ay makita natin ang kabutihan niya sa ating mga buhay, ang kabutihan niya sa mga tao. Hindi ang kasamaan, ang mabuti, ang masama ay nandyan, ang bad news na nandyan. Alam nyo, ang mga nangyayari ngayon at mga sinasabing prediksyon, pagtaas ng bilin, pagtaas ng kuryente, pagtaas ng gasolina, yan po ay nangyari na yan. Hindi lang ngayon. Ngayon lang po. Kaya nagpanik ang maraming mga tao dahil na babalitaan nila lagi. Pero noon, hindi po ganun kalaga balita. Pero nangyari. Pero hindi nagpanik ganun ang tao ngayon. Kasi ngayon, patuloy na ang komunikasyon ngayon, ang media ay nandyan. Mabilis. No? At nagpanik mga tao. Nagpanik. Nangyari na yun po yan dati. Pero buhay pa ako. Buhay pa kayo. Nung Russian-Ukraine, nangyari po yan. Pumatak po gasolina ng 75. Kaya po, wala kayo tayo, hindi. Panik. May takot. Dahil ang earth ay puno ng kabutihan ng Diyos. Yan natin ang kabutihan ng Diyos. Katapatan niya, pag-ibig niya. At siya ang ating tagumpay. Hindi po yung walang pagtaas, ay may tagumpay ako. May pagtaas, ay wala akong tagumpay. No, tagumpay ka dahil ang tagumpay ay si Kristo, hindi yung panlabas. Amen? Promote ka, hindi ka na-promote. Nalo ka, hindi nalo. Pareho pa rin victorious. Kasi ang victory mo, hindi panalo o hindi panalo, kundi ang victory mo ay ang Panginoon. Kasi that's why our life experience now, isa pong dahilan ng ating pagkakilala sa Panginoon, yung ating life experience, ang ating karasan sa ating Panginoon, ating mabuhay. Ako saan po, nagbabago ang ating perspektibo kung sino tayo. Nagbabago ang ating perspektibo kung ano ang ating nakikita sa mundo. Kaya po, ang ating security, ang ating blessing, ay ang Panginoon, hindi po yung palabas. Ay, wala akong kagalingan. Yung buti pa siya, guling ako, hindi po dyan nakasalalay. Alam mo yun, ang ating kasiyahan na si Kristo. Maglakad mo ako matuwid. Hindi yun ang ating kasiyahan. Yung bunga ng ating kasiyahan niya. Dahil si Kristo ang ating kasiyahan. Hindi mo na ako maglakad na matuwid. Masaya pa rin ako dahil hindi po yung paglakad ko matuwid para ako'y maging masaya, kundi si Kristo ang aking kasiyahan, si Kristo ang aking kalakam. Kaya po, anuman ang sitwasyon, ganun ka pa rin dahil si Kristo ang iyong pinanggagalingan ng iyong buhay. Hindi palabas. Kaya po mga kapatid, sabi nga natin sa Link, lagi kang masaya, ikaw ay malaya na. Amen? I am secured. I am forgiven. I am loved. Amen? Amen po ba? Kaya po kapatid, born again ka ba? Born again ka ba? Hallelujah. Praise God. Praise God. Amen? Maga pa. Okay na yan. Pray pa na. Kaya po, kasiyahan natin, kagalakan natin, ang katagumpay natin, ang kapagpapala natin sa buhay,
ang Panginoon. Hindi po yung palabas. Amen? Kaya all of us, we are blessed. Meron ka ba, wala ka man, blessed ka pa rin. Kasi si Kristo yung blessing. Kaya si Kristo rin ang ating katubayan sa ating buhay. Kaya purihin po, no? At sabihin natin, ang bawat anak ng Diyos, ay sabihin natin, tagumpay! 1, 2, 3, tagumpay! Amen? Tagumpay. Ganun ba yung tagumpay? Tagumpay! Tagumpay! Yeah! Thank you, Lord. Purihin po na lahat ito. Ito mo yung... Amen. Praise God. Okay, have you done it? Ating worship, chorus. Hallelujah. Praise God. Chorus. Dakilang Diyos at Panginoon, tunay ngang ika'y walang matulad, tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon, tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Yes, Lord. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon, tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Yes, Lord. Mabuti ang Diyos na sa amin ay Amen. nagmamahal. Tunay, Panginoon, napakabuti mo sa aming buhay. Hindi na masusuka tayong kabutihan, Panginoon. Nung kami hindi Kristiyano, mabuti kayo. Higit na ngayon, Panginoon, kami yung mga born again na, higit kayo mabuti sa aming buhay. Salamat po, Panginoon, sa iyong anak na ginamit. Salamat po sa iyong buhay, sa ating saling, ganoon din sa kanyang pamilya. Lord, pinupuri ka na pinapalam sa mga ito. Salamat, Panginoon. Sa mga salita mo, patuloy na babago ang aming kaisipan patungkol kung sino kami ngayon. Kung ano ang aming kataglay na buhay ngayon na hindi katulad dati, Panginoon. Kaya Lord, salamat po, Panginoon, sa masara ang magpatuloy na bibigay ng panampataya sa amin o saan panampataya nakikita namin ng patuloy kung sino kami na bilang mga anak mo. Kaya Lord, salamat po. Sabi na lang sa kanilang mga anak ng Espiritu Santo at natin magsabi lang, Amen! Amen! Tagumpay! Tagumpay! My God!